Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Ngayon, meron pong isang magandang batas na naisagawa ang ating Kongreso at pinagtibay ng ating mahal na Pangulo. Hindi na po pwede ngayong pag mahirap yung bata, walang pambayad ng tuition, walang permit to exam, hindi pa kukunin ng teacher. Dahil may mga nagpapakamatay na bata nagbibitin. Nade-depress. Oo. Kaya discussin na natin to, JC, is slide number 1. Ayan, opo, Chief. Prohibited. No permit, no exam policy. Ayan. Sa lipunan natin, ang edukasyon ay itinuturing na pangunahing karapatan ng bawat tao. Ito ay hindi lamang isang pribilehiyo, kundi isang batayang haligi sa pagpapaunlad ng individual at ng buong bansa. Kaya naman may isang batas na isinulong ang Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon upang mas palakasin pa ang karapatan ng bawat estudyante na makamit ang kanilang edukasyon ng hindi pinapaharap sa anumang diskriminasyon o hadlang na dulot ng hindi pagkakabayad ng matrikula. At alam niyo ba, anong number ng Republic Act na yan? 11984. Oh, o mas yung mga kilala po, magbabar-exam dyan, baka i-cover to, magbibigay ng coverage ano. Ano ang tawag sa batas na yan? 11984? No Permit, No Exam Prohibition Act. Ayan. Na isa batas po, Chief, lamang nitong nakaraang buwan. Kaya yan, buwan. news yan Dito sa Pastag pala, mantabay kayo, yung mga bagong batas. Dahil hindi dahilan para sabihin ni teacher, hindi ko alam yung batas na yan, kaya hindi ko pinakuha na exam, walang permit Baka maparusahan ka ng batas, teacher. Kaya dapat po, mag-update tayo. Bawal ang no permit, no exam policy sa mga paaralan. Ibig sabihin, kahit hindi pa nakapagbayad ng tuition, fees, yung bata ay dapat pa rin payagan Makakuha po ng exam o pagsusulit. Ayan. Ipinag-uutos ng bagong batas ang lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan na pagbigyan at payagan ang mga disadvantaged students na walang kakayahan na mabayaran ang tuition fees at ibang bayarin sa paaralan na kumuha ng periodic at final examinations ng walang permit. Naging patakaran na kasi ng mga paaralan na pagbayarin muna ang mga estudyante ng school fees na-experience kada yan. exam. Oo, gaya na lang kung may midterm or final exams or tuwing may mga periodical tests. Pero sang-ayon po sa batas, binabasura na ang polisiyang ito. Talaga naman, sakop kasi ng bagong batas na ito, alam nyo kayong tatlo, ang lahat ng mga public, saka private schools, K1 to K12, educational institutions, higher education institutions, o mga kolehiyo, pati kolehiyo o kahit ang technical vocational institution na nag-o-offer ng mga test na courses, na lagpas sa isang taon ang pasukan, one year course, no? Kahit vocational. Ayan, hello, teachers, owners of schools, private and private, public and private, eto na batas. Pag batas, anong gagawin sa batas? Susundin. Ayan, hindi pwede yung sabihin, walang batas-batas. Pag sinabi nyo, ako, batas. Pag sinabi nyo yan, sa araw, makukulong kayo. O kaya, may warrant of arrest na kayo. Kaya nga, huwag nyo sabihin na powerful kayo, mayaman kayo, walang batas-batas, masama po yun. Sa mundo po, kailangan ng batas para magkaroon ng Order. Kaayusan. ayun. Kapayapaan. Ay, very good. Ba, laging uno grade ni JC ngayon Punta tayo sa susunod na slide. Meron pa bang slide na susunod? Ano ang kailangan upang ma-avail ang batas? Ayon po sa Section 4 ng Republic Act number 11984, kinakailangan lamang ang isang certification mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na magpapatunay na ang isang estudyante ay walang kakayahan na mabayaran ang tuition fees sa kanyang paaralan. Ayan DSWD, lalapit sila. Certification. Hindi ko mo sasabihin nyo, ay, may batas. Huwag nyo akong exclude sa exam. Mali yun punta kayo sa DSWD. Ayan, sige pa. Basahin nyo pa. Ano pa yung nasusunod? Sabi po, prioridad ng batas na matulungan ang mga disadvantaged students o yung mga dehado o hindi maganda ang katayuan sa buhay dahil sa kalamidad, emergencies, force majeure o hindi mapigilang mga pangyayari gaya ng gyera at iba pang mga rasonableng dahilan. Ngunit, mahalagang tatandaan na nasa diskresyon pa rin ng paaralan na pakuhanin na exam ang isang mag-aaral kahit wala ang nasabing sertifikasyon. Alam mo, sa totoo lang, bigyan nyo na ng exam. Pwede i-undertaking na lang na, kung bawa private, babayaran. May promise. Pakunin nyo na kasi, ako di ako nagbibigay ng special test
Habol ka sa finals. O yun. Tsaka yung recitation na lang. Mas mahirap yun ha. Iba yung may midterm ka, may prelims ka. Kasi may panghata ka ng puhunan. grade eh. O yan. Iba naman kasi nagdadahilan talaga para ma-exempt. O wag naman gano'n. Nahalata rin yan eh. Okay. Ano naman ang karapatan ng mga paaralan? Meron ba? Yes po, gayon Ano? pa man, maaaring magtakda ng alituntunin ng isang paaralan upang mapangalagaan at matimbang ang interes nito at ng mga estudyante. Ayan, sa kabila ng mandato ng batas, may karapatan din ang mga paaralan na i-require ang mga estudyante na mag-submit din ng halimbawa, promissory note sa pagbabayad ng tuition fees. Binibigyan din sila ng karapatan na i-withhold o hindi muna i-release ang mga school records o credentials ng mga estudyante hanggat hindi pa nababayaran ang mga school fees. Ayun nga. Paano nga kung walang wala? Meron tayong isang alam na estudyante dyan sa Manila. Talaga nagpakamatay siya kasi hindi siya nakapag-exam. Alam nyo, marami pong may kaya. Pag may nabalitaan po tayo na ganyan, tulungan natin. Kapitbahay natin na bata, lalo kung matalino. Ako po, aminin ko, mula grade 1 hanggang high school, wala akong bayad eh. Swerte po, modesty aside, number 1 ako sa class. Panahon ni President Marcos nung araw, kaya mahal na mahal ko si President Marcos eh. Alam bakit? Walang binayaran ng nanay ko nun eh. Kahit miscellaneous eh. Basta perso honor ka. Ganon nun. 100% Oo. yung walang Talaga, lagi pa akong delegate sa mga regional meet, science fair, speaker, ganon. Talaga. Pagdating naman ng college, pag valedictorian ka, libre ka. Kahit sa private college. Sa Full UE, scholar. libre ko eh. Tapos pag university scholar ka, libre. Nag-aaral ako sa Ateneo, libre. Nag-aaral ako sa UP, sa doctoral, libre. Paano kung wala naman pamasahe? Kaya, yung pong iba, kilala ko, may mga scholar sila, pinapaaral talaga nila. Alam nyo, lalo kung matatalinong bata, may kinabukasan yan. deserve nila. Nalaman nyo, kapitbahay nyo, inaanak nyo, kamag-anak nyo, yung itutulong nyo na sa batang yan, kabi-kabila ang dagdag ni Lord sa'yo na biyaya. Yun lang, parang ganito lang yung pagtulong sa magulang na walang hanap buhay, may sakit pa. Huwag kang manghinayan sa tulong sa magulang mo. Ibabalik din ni God sa'yo yun. Parang anak, alagaan ng magulang. Tungkulin mo alagaan anak mo. Pakanin mo. Kaya talaga masama loob ko pag may hindi sumusuporta sa anak niya. Anak ka ng anak, di mo pala kayang pakainin at ayaw mong pakainin. Di ba ang sakit? Tama. Lalo, meron ka naman pera. Di bali ko wala kang pera, wala kang kita eh. Alam nung anak mo yun eh. May sakit ka, baldado ka. Pero kung alam ng anak mo may pera ka, ibibigay mo sa iba. Masakit sa anak yun. Pero ang isang matinong ina, huwag mong tuturuang masuklam yung anak mo sa tatay niya. Kasi tatay nila yun. Tatay pa rin nila yun. Iba kasi, nagiging laban sa mundo pag may hatred ang bata. Ayan. Paano kung di susunod ang paaralan? Anong gagawin sa paaralan? Maaari pong ireklamo ang mga paaralan na hindi po susunod sa batas na ito. Ayan. Parusang administratibo po ang maaring ipataw po ng DepEd, Yes. TESDA at Commission on Higher Education o CHED sa mga paaralan po na hindi magpapakuha ng exam sa mga estudyante. Ayan. Talaga po. Pag may paglabag, may parusa. Parusa. Okay.